Hallelujah! Praise the Lord! Praise God. Good evening! Good evening, Sister Mercy. At good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa Cheer Up, the Word Works program. Narito po kaming muli, si Sister Lina, Welcome. Sister Mercy, Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. at ako po, na pastor po, Pastor Sid, ay bumabati sa inyo ng magandang gabi at wine-welcome kayo sa programang Cheer Up, the Word Works program. Hallelujah. Praise the Lord. So bago po tayo magpatuloy, ay Sister Mercy, opening prayer po tayo. Hallelujah. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kabutihang walang hanggan, sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Karapat dapat ka pong purihin, luwalhatiin at sambahin. Salamat po aming Ama sa mga biyaya at pagpapala, sa katagumpayan at sa katapatan mo sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na hindi man po kami patuloy na nagiging tapat, subalit Ikaw, O Diyos, ay nananatiling tapat sa buhay namin. Purihin ka, Panginoon. Marami pong, Panginoon Diyos, marami pong nakakaranas ng mga problema at mga pagsubok. Subalit sinabi sa iyong salita na huwag umayon sa takbo ng mundong ito. Opo, Panginoon. Kundi palitan ng salita ng Diyos ang laman ng inyong isip. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay nga po, Panginoon, na may sinabi din sa iyong salita na sa Filipos chapter 4 verse 7 na dapat maging laman ng aming isip, mga bagay na kapuri-puri at karapat-dapat, mga bagay na malinis, marangal, mabuti, kaibig-ibig at kagalang-galang. Salamat po aming Ama, karapat-dapat ka pong pasalamatan, purihin, luwalhatiin at dakilain. Salamat po, O Diyos. Ibinabalik namin sa inyo ang kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. And welcome, Holy Spirit, sa amin pong kalagitnaan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay makikita po natin sa Proverbs or Kawikaan, chapter 4, simulan po sa verse 20. Babasahin ko po. Ito po ang sabi. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Verse 22, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Sa gabi pong ito, hahayaan po natin na bigyan po ng ilang insight o liwanag ng Panginoon ang Proverbs chapter 4 verse 20 to 22 sa pamamagitan po ng inyong mga lingkod. Bago po kami magpatuloy, ay namamanhik po kami sa inyo, please share this video. Kung hindi ka naka-like, ay na-sharean ka at hindi ka pa naka-follow and like sa The Life Giving Spirit Church, please do, para po lagi kang na-advise, no? Na bibigyan ng notification kung meron po mga bagong katuruan o video teaching na amin pong na-i-upload sa YouTube or sa The Life Giving Spirit Church FB page. Hallelujah! Naniniwala po kami, tulad ng opening prayer kanina, na napakahalaga ng salita po ng Diyos. Sister Mercy, tingnan nga po natin ano po ang inyong sa biyaya ng Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ano po bang pwede nating makita rito sa Proverbs chapter 4, 20 to 22? Sige nga po. Pwede pong basahin ko po ulit, Pastor. Sige po. Sabi po sa Kawikaan chapter 4 verse 20 hanggang 22. Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Kung
kapag tayo po ay makikinig ng mensahe na nagmumula sa salita ng Diyos, kailangan po nating pakinggang mabuti, ibukas natin ang ating pandinig, spiritual pong pandinig, at ibukas po natin ang ating mga puso upang maunawaan po natin at unawain po nating mabuti ang mga ipinaparating ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi po, kapag tunay po nating pakikinggan at uunawain nating mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito po ay papasok sa ating isip at dadali po papuntang puso natin. At kung ano man po yung nilalaman ng ating puso, yun po ang lalabas sa ating bibig. So once na ang salita ng Diyos makapasok sa puso natin. Yun po ang ibubuka ng ating bibig. Wow. Kung yun po ang ating laman ng ating puso, kung ito po ay Ang ating hahayaan damdamin, nating mag-penetrate sa ating puso. Ay, ito po yung sabi, no, huwag mo itong kalimutan, kundi ingatan sa puso mo. In verse 21. Amen po. Ayun ho. Kaya, yun nga po ang ating ikakabuhay. Kung ano po yung lumalabas sa ating bibig, yun po ang ating lalakaran. Yun po ang ating magiging buhay. Kaya, Gano'n po kahalaga yun? Bakit po gano'n kahalaga? May Bible verse po ba kayo maibigay sa amin? Gano'n kahalaga yung laman ng puso? Opo. Sabi po sa Kawikaan chapter 18 verse 20 po. Hanggang, sige po, dito po muna tayo. Kawikaan chapter 18 verse 20. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Ingatan po nating ibukas, sabihin ang mga bagay na hindi makakabuti sa atin. At gano'n din sa ibang tao. At yun pong, ganun din po sa ibang tao. Kasi yun pong, kung ano po yung mga lumalabas sa ating bibig, yun po ang, halimbawa po, na kapag salita po tayo ng hindi maganda sa ibang tao, syempre po, tatama po sa kanilang puso, dadamdamin po nila yun. Sa atin naman po, Sa ating kalusugan, malaking bagay din. kailangan po laging positive. Kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos, yun po ang ating kailangan sinasabi. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin, yun po ang dapat nating sinasabi. At ang linaw po sa verse 20, yung binasa nyo kanina, pakibasa po uli. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ayun nga po. Grabe, no? So kung salita ng Diyos ang nakaimbak sa puso mo, aanihin mo yung bunga ng salita ng Diyos. Teka, pwede po bang dalhin nyo kami dun sa ano? Ano po bang ang sabi dun? Kung ano laman ng ating puso, kasi binabanggit dito, puro yung sinasabi. Anong connection ng sinasabi natin sa laman ng ating puso? Parang meron no sa Lucas Sabi nga po sabi po kasi sa Lucas, chapter 6 verse 45. Lucas 6. Parang meron yan Lucas chapter 6 verse 45. Tama. Verse 45. Saan nga po ba yun? Yun. 43, 44, 45. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. So yun yung connection doon sa Proverbs, Kawikaan chapter 18. So yun ang connection ng sinasalita. Ang linaw, sabi ni Jesus mismo, no? Grabe, tuloy nyo nga po. Grabe, napakalaga ng connection ng laman ng puso. Ibig sabihin, nadinig muna,
pumasok sa puso, yun po sabi nyo kanina, tama? At pagpasok sa puso, hindi mananatili lang dyan. Kung ano laman ng puso, pang! Lalo na sa kalusugan. Puntuhin natin ng, tama ka rin, no? Na actually, para sa kalagayan ng pamilya, kung maganda ba o pangit ang lalabasan yan, sinasabi natin sa ating anak, sa ating sarili, di ba? At dalawa palang uri, Sister Mercy, ang tao. Isang mabuti, isang masama ba? Ano sabi diyan? Paano naging masama? Ano daw? Ang mabuti, 45 po. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Naalala ko po yung open, huwag ibibitaw dyan, ano? Naalala ko lamang po yung prayer niyo kanina. Ang sabi ng salita ng Diyos ay kung ano ang mabuti, kaaya-aya, kapuri-puri. Bagay na mabuti, bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, kaaya-aya, kalugod-lugod. Di ba? Yun daw ang ilagi nating itanim sa atin. At saan natin makukuha yun? Sa Word of God. Sa salita ng Diyos. And the Word of God is alive. Gumagawa po ito sa atin. Ito'y ganun kasimple, ngunit dahil sa kasimplihan niya, hindi mai-apply ng marami. Pagpatuloy nyo nga po, Sister Mercy, dyan po kayo sa ano. Ang sabi ng Lucas, ang ganda, no? Ganon din naman ang tao. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya, sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Napansin po ako, Sister Mercy, ang masamang tao, wala siyang, ganito po nangyari. Wala siyang nagawa. Ibig sabihin, ayaw naman niya talaga maging masama, kaya lang, ang nadidinig niya, masama. Kaya, yun ang pumuno sa kanyang puso. Kaya napakalaga po, please share. Kasi ito po, madidinig at maganda ito, amen? At yun ang pupuno sa kanyang puso. Sige po, Sister Mercy, hindi ka pa tapos dyan Ano yung pinanggalingan mo dyan? Proverbs chapter 18. Ang salita ng tao, verse 21, ay nakapagliligtas. Dinala mo kami kanina din, Kawikaan chapter 18, verse 20 hanggang 21. Chapter 18, aanihin mo. So ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala may sinasabi dahil kung ano laman ng puso. At pwedeng maging pangit ito, o masama ito, o pwedeng maging mabuti. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede pala maging mabuti o masama, yun laman ng ating puso. Ito ang effect pala nito. At ang laman daw ng puso natin, siyang sinasabi natin. Ito ang effect. Balik po tayo, Sister Mercy, Kawikaan 18, yung binasa nyo kanina hanggang 21. Sige po, makikinig kami. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay. O kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kapag bibigay buhay, so may kinalaman to sa kalusugan. Oh, thank you, Sister Mercy. Grabe. Ang salita ng tao. Hindi lang born again, ha? Tao. Napakahalaga po, ang bawat tao ay matuto ng mabuti, maayos, na o makadinig ng maayos at mabuting salita. Sapagkat ang linaw ng pagkakasabi nyo nga po kanina, Sister Mercy, na kung anong laman ng puso, Laman ng siyang bukang bibig. oo, siya din laman ng ating sinasabi. Dito sa siyang bukang bibig. Kaso, pwede nga raw itong makapagligtas ng buhay o makamamatay. Hallelujah. Sister Mercy, grabe. So, bigyan nyo kami ng payo. Ayun po, kaya siyempre po, lagi po tayong dumadanas ng mga pagsubok, mga problema. Pero ano man po yung mga pinagdadaanan nating mga hindi magaganda, ingatan po nating bigkasin yung mga negatibong nararanasan natin.
Bagkus ang atin pong sabihin, yung pong mga bagay na mga kapuri-puri, karapat-dapat, mga bagay na malinis, marangal, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kung ano po yung mga lahat na mabubuti at magaganda, paggamat tayo merong mga pinagdadaanan, yung pong magaganda lahat at makakabuti sa ibang tao at maging sa ating sarili ang ating bigkasin na ating bibig. Yung pong nagmumula sa salita ng Diyos. Sabi ng iba po, Sister Mercy, Sister Lina, hindi ko kayang gawin yan. Ang bigat ng problema ko eh. That's the reason. Yun ang dahilan. Kaya palpak. No? Ito po yung sinasabi ko na may pag-ibig. Sabi ng iba, ay hindi ko gagawin yan. Hindi ko sasabihin yan. Sa pangit ng nararanasan ko. Yun nga pong dahilan kung bakit hindi makaalis sa pangit na karanasan o pangyayari. May pag-ibig po namin sinasabi ito na ang sabi nga po ng Bible, aanihin natin ang bunga ng ating sinasabi. So, the best po talaga, salamat sa terms niyo sinabi na, anuman ang maging kalagay ng buhay, piliin mo pa rin yung salita ng Diyos ang siyang mamutawi sa iyong bibig. Salamat po. At alam ko, may sasabihin ka tungkol sa sinabi eh. Basahin mo nga muna, uli, yung Kawikaan, chapter 4, verse 20. Alam ko, may sasabihin ka dyan eh. Sinasabi mo sa akin kanina eh. Mahalaga yung sinabi ng Diyos ang lalamanin natin sa ating puso. Amen? Eh ano ba? Tingnan nga natin. Proverbs 4. Babalik po tayo sa Kawikaan 4:20 hanggang 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaan mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Kailan daw? Malalim nating, kailan? Nagruruted. Umuugat. Oo, nag-uugat yung salita ng Diyos na atin. Sa ating puso. Yun nga yung sabi ni Sister Mercy, pag nag-ugat yan ang lalabas yan si bibig. So, ano yung halaga naman ng sinasabi? Sapagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Okay, oo. Nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Physically, kung nangyayari ito sa ating spiritual na buhay, magbubunga ito sa ating physical katawan. Kailangan po, lakaran po natin, pakinggan po natin mabuti. Kasi marami pong mga, halimbawa po, meron po akong konting patotoo. Po, yan po yung napakahalaga na mapakinggan natin. Nung pong Lunes, meron po kaming groupings. Bago kami... Groupings sa church, no? Magkaiba po kami ng church, pero isang Panginoon na dumadaloy sa amin, isang Holy Spirit. No? Kasi hindi po lahat ng kasama natin ay talagang totally focus yung kanyang puso sa Diyos. Kahit kasama sa grupo, ha? No, kahit kasama kahit saang lugar, may mga taong ganun po talagang nananalig sila talaga doon sa magagawa ng tao, hindi sa magagawa ng Diyos sa kanila. Yan po yung aking naramdaman ng Lunes. So may ganun talaga, no? Kahit na anong paliwanag, talagang talagang pagpipilitan yung kanilang Magagawa ng tao. yung kanilang gusto. Halimbawa, Nakakalungkot yan eh. No? Kailangan talaga ang salita ng Diyos ang mag-ugat sa atin. Doon tayo pumokus. Ngayon, pakibasa po, pwede po bang linawin nyo sa amin, Sister Lina? Yung Proverbs 4 ulit, balik ka doon, pakibasa mo ulit, verse 20. Ulitin ko po sa verse 20. Sabi dito, aking anak, sabi tayo lahat, yung kumilala sa ating Panginoon Jesus, siya yung tatawagin tayong anak ng Diyos, kaya tayo pinagsasabihan. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Anong connection na sinasabi? Tulad nga na pag-aralan natin, ano ba ang sinabi? Ano bang dapat nating madinig na sinabi? Kanina, ang pagkakadala sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan po ni Sister Mercy, napakahalaga na yung sinasabi ng Diyos mag-ugat sa atin. At kung ano man ang kondisyon ng ating katawan, ano man ang sinabi ng doktor, o sino man ang may sabi, ang mahalaga sabihin natin ay ang sinabi ng Panginoon. Mabibigyan mo ba kami ng ilang Bible verse ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesus? Na sinabi niyang pakinggan ang aking sinasabi. Ano ba sabi ng Panginoon na pwede natin mapakinggan? Dito po sa Mateo. Mateo ano? Matthew chapter 8. Chapter 8, verse 5. Palindag-lindag po tayo rito, ha?
verse 5. Verse 5. Siguro po simulan mo na sa verse 1, sister. Para maintindihan namin ano ba yung pangyayari dyan. Oo. Dito po sa verse 1, Mm-mm. nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya. Sino yung Ginoo? Ang Panginoon, ang tawag niya. So, ganun lang ang pagkakakilala niya sa Panginoon. Ginoo. Ginoo. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Mm. Hindi po siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. So, isa sa sinabi ng Panginoon na dapat natin pakinggan, ibig ng Diyos ay Gumaling. tayo. Kung anong totoo dyan sa kaitongin niya, totoo sa atin. Hallelujah. 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 Ibig, pwede bang sabihin mo sa kanila, ibig ng Diyos. Di turo. Ibig ng Diyos. Kung ikaw po ay may dinaramdam sa iyong physical katawan, sinasabi ng Diyos, ikaw ay gagaling. Amen. Gagaling ka. Ang sabi ng Panginoon, gusto niya. Gusto ng Diyos. Kasi tulad po ng ketongin na ito, marami nagtatanong minsan alam nila na ang Panginoon ay nagpapagaling. Pero ang tanong nila, ako kaya? Kasi natidinig ko minsan, sabi nila, kung kalooban mo, may pinagpe-pray sila, na may sakit. Kung kalooban mo, Panginoon, gagaling siya. Kung hindi naman, no. Ayan ang linaw, tinapos ni Jesus ang question na yon. Huwag mo nang ipagdalawang isip kung gusto o hindi ng Diyos na gumaling ka. Anong sabi ng Diyos? Ibig ko. Gumaling ka. Ganon kasimple. Sabi, anak ko, ang iyong pakinig ay ikiling mo sa aking sinasabi. Huwag mo nga ikiling yan sa nararamdaman, Opo. kundi ikiling mong pandinig mo sa sinabi ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, ibig ko, gumaling ka. Walang duda, gusto ng Diyos na pagalingin ka. Hallelujah! Ano pa bang nais ng Panginoon? Ano pa bang mga sinabi niya? So nasa chapter, tayo, no? Verse 3. Hindi po siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Thank you, Lord. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Tapos sa verse 5, pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan Romano at nakiusap sa kanya. Iba naman to, ano? Pangyayari na to. Iba naman, Kanina, ketongin, ngayon, Romano, isang centurion. centurion. Oo. Sa verse 6, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Talagang, grabe, sige nga man. Sinabi ng Panginoon na paroroon siya at gagaling siya. So walang alinlangan, anuman tahanan, kayang pasukin ng Lord. Maging ang iyong tahanan, tama sister? Opo. Yan ang sinabi niya, ang salita mo, tandaan natin ang salita mo ikiling sa aking sinasabi. Ano bang sinasabi ng Panginoon? Gusto ko, gumaling ka. Dito pa, sabi niya, paroroon ako sa iyong tahanan at pagagalingin kita. And heal him. I will come and heal him. Meron bagang may sakit sa inyong mga mahal sa buhay? Huwag ka nang magdalawang isip. I-welcome mo ang Panginoon. Ang sabi niya, pupunta ako sa iyong tahanan at pagagalingin siya. Wow! Hallelujah! This is God's mandate. Wow! Ay! This is the day that the Lord has made. Yes! Ito ang araw Na ginawa ng na Diyos ginawa ng para Diyos sa para inyong sa iyong kagalingan. buhay. Hallelujah! Palapakan natin ng Lord doon. Sige nga po, baka may masasabi ka pa, sister. Dito sa susunod po, Anong verse na tayo? sa verse 7, Mm-mm. sa verse 8 na. Verse 8. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Wow, salita pa rin. You see, sabihin lamang ninyo. Napakahalaga dito sa centurion na ito ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 4, ikiling mong mabuti ang iyong pakinig sa aking sinasabi. Yung word na sinasabi mahalaga dahil sabi ng iba, ay nadinig ko na yan, nabasa ko na yan, napakinggan ko na yan, napanood ko na yan.
Pero ang sabi, sinasabi. Ang Diyos ay hindi humihinto ng pagsasalita sa atin. Amen? Sa bawat sitwasyon na ating buhay, marami siyang sinasabi. Sa bawat karamdaman, sakit o anumang maramdaman ng isang tao, meron siyang sinasabi. At ang sinasabi niya, ibig ko gumaling ka at pupunta siya sa iyo upang pagalingin ka. At ang sabi ng centurion dito, hindi po kami karapat-dapat. Alam naman ng Panginoon na gano'n ang kondisyon dahil ito'y centurion. Pero sinabi pa rin ng Panginoon, pupunta siya. Pero nung sabihin ng centurion yun, meron dito, nabasa ko. Verse 10. Verse 10. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng gantong kalaking pananalig. Wow. So, sabi ni Jesus, ganito, Sister Mercy, anong pagkakasabi sa Aaron? Verse ano po yun Verse 10. Na madinig niyo na hindi na po kayo kailangan pumunta, sabihin niyo lang. Namangha si Jesus nang marinig niya ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Sabi diyan, malaki. Ano ang katangian ng malaking pananampalataya? Kalaking pananalig. Sabi niya, gantong kalaking pananalig. Ano bang kalaking pananalig nandito din? Sinabi niya, sabihin niyo lamang. Ang malaking pananalig ay yung naniniwala, umaasa, nakabase, amen? Sa sinabi ng Panginoon. Malaking pananampalataya ng taong, yun ang tingin ng Panginoong Hesus sa kanya. Sa taong, hallelujah, kayang panaligan, amen, kayang tanggapin, paniwalaan, at wala nang ibang iisipin pa kundi yung katotohanan. Fully convinced, yun ang ibig sabihin. Fully convinced siya, yung taong ito. Fully convinced, kumbinsido sa sinalita ni Jesus. At ang tingin ni Jesus sa taong ganon ay napakalaking pananampalataya. Wow, read the Bible. Sige. Kahit maliit na bottle na. Ganun lang kaliit. Ito pa nga, ang laki. Sobrang laki para sa Diyos na yun. Amen? Hallelujah. At ano po ang resulta? Verse 13. Verse 13. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mayayari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Kundi gumaling ang alip. Ano ang ating binibigang din naman dito sa punto ni Sister Lina? Yung pananalig. Ang iyong pakinig ay ikiling mo sa aking sinasabi. Ano ang sabi ni Jesus sa verse 13? Pakibasa nga po uli. At sinabi ni Jesus, Ayun ang kanyang sinabi. Ano sinabi niya? at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mayayari ang nihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling. Yun sa inyong pananalig. Kaya napakahalaga po ng salita. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Galing sa salita ng Diyos ang pananampalataya. So, mabubuo ang pananampalataya mo dahil sa salita ng Diyos. Amen? At yung pananalig na yun, ano man ang sakit karamdaman, sabihin man ng doktor na, huli na. I mean, ilang araw ka na lang. Yun ang sabi nila. Pero ang sabi ng Lord, mangyayari sa iyo ang ayon sa iyong pananalig. May sinabi din po sa sige po. salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa sino mang makakasumpong nito. Pakiulit. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa sino mang makakasumpong nito. Ako nandun yung sa Proverbs 4, yung binabasa natin kanina. Kapag ang salita ng Diyos, inasumpungan mo. Tulad ng ating ginagawa. Alam niyo po, tama po kayo ron no? Ibig sabihin, ang makakasumpong nito, ibig sabihin nag-effort. Mahalaga ng isang tao na hanapin niya ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang ginagawa namin ngayon, ginagawa po namin sa'yo, para sa iyo, ang dapat gawin mo. Dinadala po namin ang Word of God, purihin ng Panginoon, at papakinggan mo. Amen? Naunawaan ng Diyos kung ano ating kailangan. Oh, salamat sa Lord. So please share. Mas marami pa pong nangangailangang iba.
hindi po kami humihingi ng anumang pera sa inyo bilang suporta. Ang hinihiling po naming suporta ay ikalat natin ang salita ng Diyos. Ito pong programang ito, isang dahilan para madala po ang salita ng Diyos sa kanila. So please, ito po ang part nyo. Share this video. Dahil tayo po ay 30 minutes lamang, puputulin po muna namin, pero hindi pa po kami tapos sa pagdadala sa inyo ng sa susunod na pagtatagpo, kasi hindi po linggo-linggo namin nagagawa ito eh. No? Kung tutusin, once a month lamang natin halos nagagawa. No? Dahil may kanya-kanya rin po kaming mga ginagawa. Ngunit kung kami po pinagtagpo ng Lord, ine-air po natin, ito po ay recorded live. Live po ito. Wala po itong edit, maliban sa nakikita niyong background. So, ang salita po ng Diyos ay patuloy po namin dadalhin sa inyo. Sabi nga kanina, galing no? Ang makasusumpong, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Ang sino mang makasusumpong sa salita ng Diyos ay nagbibigay buhay Ang salita ng sa makakasumpong nito. yun. Bukal ng buhay. Bibigay buhay. Bukal ng buhay. Bukal ng buhay. Yung salita ng Diyos, bumubukal yan. Oo, no? Kaya ngayon lalabas sa iyo, no? Oh! Hallelujah! Marami pa po tayong pwedeng pag-usapan. Next meeting po natin. So, pansamantala, iiwan po namin sa inyo ang mga salita ng Diyos na ito. At again, hinihiling po namin ang inyong tulong, ang inyong suporta, na maibahagi po sa marami ang mensahe na ilalagay ng Panginoon sa aming puso. Be a tool of God. Amen. Maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-share po ng ating bidyong napakinggan ngayon. So again, sinasabi po namin sa inyo, cheer up! The Word works. Gumagawa po ang salita ng Diyos sa iyong buhay at you are blessed. Pero bago yun, teka muna, hindi natin wag nating bayang hindi sila makatanggap eh. No? Naalala ko lamang po, hindi po tayo papayag na ang bago pa sa Panginoon ay hindi makatanggap sa Panginoong Kristo. Napakahalaga nito. So, trabaho po yan, Sister Mercy. Tayo po'y manalangin. Sabi po sa salita ng Diyos sa Roma chapter 15 verse 4, nasusulat, maliligtas ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya, kung sasabay po kayo sa panalangin ito, maliligtas po ang bawat isa sa inyo. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, ikay nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan, na mga tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Woo! So, congratulations sa pagtanggap mo sa Panginoon. Ikaw ay may buhay na walang hanggan, tinuring na anak ng Diyos, at salamat sa Panginoon sa mga gagawin pa po niya sa inyo. See you again sa next airing ng ating programa. Okay? Bye-bye! God bless you. Yes, you are blessed.